Nilakasan natin, magbabasa nito. Ang sabi ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Lapakan natin. Kapatid, kaibigan, kailanman ang mata ng Diyos sa ating palagi nakatuon. Kung gusto natin patuloy, gagaganda ang ating buhay. Nga ang sabi niya sa kanila sa Isaiah 55 verse 11, ang mga salitaya ay totoo at tunay at ang mangyayari ito sa ating buhay. Dito tayo sa mundo ito, kapuno ng kadiliman. Pero sabi kanina, may chance dumating ang Yesu Kristo sa mundo. Pwede tayo yumuko. Sumunod tayo sa panalangin. Amang banal na mapamilihan sa lahat. Sumunod tayo sa panalangin. Lakasan natin ang ating bibig. Iparinig natin sa Diyos. Kaya ang mataya ngayon ay nakatuon sa atin. At ang ating labi ay kanyang maririnig. Kaya ang sabi ng Bible, ang pagitan ng tao at ng Diyos ay ang bibig. Ulit, Ama naming banal, kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa mensahe ay pinabot mo sa bawat isa sa amin. Salamat po. Naging remind mo naman ako sa iyong mga salita. Ama namin sa langit, patawarin mo po ako kung ako nakalimot sa iyong salita. Patawarin mo po ako sa lahat na aking ginagawa, sinasadya man o hindi. Salamat, Panginoon sa Kristo, na dumating ka sa aking buhay. Nga naman ang problema ang aking harap ngayon ay kaya mong pawiin. Salamat, Panginoon Hesus. Nga ikaw ang aking gabay, ang patnubay sa aking buhay, sa aking mga plano sa buhay, sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking trabaho. Salamat. Gabayan mo ako. Kaya hindi ako magkasala sa iyo. Patnubayan mo ako. Kaya hindi ako magkamali sa aking mga desisyon. Kaya ang salita mo totoo at tunay. Salamat, Panginoon Hesus Kristo. Salamat, banal na Espiritu Santo. Kaya ikaw ang aking comforter. Ikaw ang nagtuturo sa akin. Salamat. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa simple message na ginabot mo sa amin. Salamat. Salamat palagi, O Diyos, ngang every Sunday, nga kung dito kami sa iglesia ito, ay marinig namin palagi ang tinig mo. Lord, tulungan mo po kami. Ngayon, Lord, wala ka sa aming buhay, wala po ka na yung talaga magagawa. Lord, kailangan namin ang gabay mo, ang patnubay mo sa araw-araw na aming pamumuhay. Salamat po, Diyos. Palakasin mo po ang aming spiritual. I-increase mo po ang aming pananampalataya. Patuloy ka, O Diyos, magpakilala palagi sa amin. Ngayon ka, O Diyos, kapag kapangyarihan ng Diyos. Ngayon na nagbibigay ng aming pangailangan pang araw-araw sa amin.
aming buhay. Kung mayroon kaming sakit at karamdaman sa aming pisikal na katawan, ikaw, Diyos, ang nagpapagaling. Kung kami nagkukulang sa karunungan at katinuhan, ikaw, Diyos, ang nagbibigay sa amin. Kung wala kaming kinakain sa aming hapagkainan, ikaw, Diyos, ang nagbibigay sa amin. Lord, salamat. Salamat, Yahweh, na ikaw ang Diyos namin, na aming pinagkatiwalaan ng aming buhay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, na Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat sa mensahe nito. Malalabas kami sa iglesia ito na puno ng pag-asa. Lalabas kami sa iglesia ito, hallelujah, nga nandoon ang salita mo sa aming puso. At higit sa lahat, ito'y makita sa aming buhay at ito'y aming maipamumuhay. Muli, maraming salamat sa umaga niyo. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinanasalamatan ka namin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi, Amen. Okay, hindi tayo sa karang babae. Ito ay first Sunday. At ito ay gagawin natin ang utos ng Diyos sa atin. Nga tayo mag-communion. Kaya ito ang communion ay hindi ritual, kundi ito ay isang utos ng Diyos. Nga sa ating pag-communion ay maalala natin ang ginawa ng Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Maalala natin nga ang Jesucristo ay nagligtas sa ating mga kasalanan. Kapatid, patuloy ko sasabihin sa iyo, maniwala tayo, manalig tayo sa salita ng Diyos. Ibig man ang Jesucristo during yung tayo sa idakpil at dalhin sa lugar ng Golgotha, nag-gather niya ang kanyang mga disipulo at sila ay nagreperasyon ng mga tinapay, simbolo ng pagpaalan at pag-alalan ng mga disipulo during time siya nabuhay. Sa atin ngayon, muli sabihin ko sa atin, hindi ito ritual, kundi ito isang utos ng Diyos. Sa ating pag-partake ng tinapay nito, ang simbolo ng kanyang katawan nga nabagubay sa cross ng Kalbaryo, at itong alak, kakatas ng ubas na simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Ito lahat ay para ang tao ay maligtas sa kanyang kasalanan. Bago tayo mag-partake, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 27, ang sinumang kumakain ng tinapay at inom sa salo ng Panginoon nang di nararapat ay nagkasala sa katawan na dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa salo. Kapatid, kaibigan, bago tayo mag-partake, baka mayroon pang natira sa ating puso. May mga tao pang hindi natin napatawad sa ginawa nila sa atin. Nasaktan tayo sa kanilang panalita, nasaktan tayo sa kanilang ginagawa. Ang sabi ng Bible, according to the book of Matthew, kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patawarin ng Diyos. Kung mayroon pang kasalanan, nandiyan sa ating puso. Kaya sabi ng Bible, ang Diyos lang nakakita at nakasiyasat
ng puso ng tao according to Jeremiah chapter 7, verse 9 to 10. Ibigay natin sa Diyos. Let us bow and pray. Thank you, Lord. Salamat po Diyos sa kapatawaran igawad mo sa aming buhay. Kaya sabi mo sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ibahayag ng aming mga labi ang aming kasalanan, ay ikaw tapat ng aming Diyos yung patawarin. Salamat mayroong Diyos ng pagmumahal ng Diyos. Purihin ka. Amen na lang. Thank you, God. Malikot ng Diyos. Prepare na. Hindi ba Mark? Nagpapasalamat kami sa mga elemento nito, Panginoon, at pinapay at isang bukas. Isang kita yung mga po ito upang magsabi ng oras ng dami ito. Maging kapatawaran ng aming at maging ang mga partakers, Panginoon, I pray that you bless each and every one. In Jesus' name, Amen. Hindi natin itaas ang tinapay na simbolo ng katawan ng Kristo na siya ay pinako sa cross ng Calvary. Father God in heaven, we thank you, Lord. Lord, tinatas namin ito sa iyo ang tinapay
na simbolo, Lord, ng iyong katawan na pinako sa cross ng Calvary. Lord, salamat. Maalala namin ang ginawa mo sa aming buhay na kami durit ko, O Diyos, kung makasalanan pa. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat. Pagpalain mo ito, Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians, chapter 11, verse 23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Hesus, noong gabing siya ay pinagkalulo, ay dumampot ng tinapay, nagpapasalamat, at pinagpinagso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa sabay-sabay natin kayo. Thank you, Jesus. Panginoon Jesus, itong sarong ito, ang katas ng ubas na simbolo ng iyong banal na dugo. Inataas namin sa iyo, Diyos, at ihiling namin sa iyo na patuloy mo ito pagpalain ang aming buhay. At salamat sa mga pangako mo na itong katas ng ubas na simbolo ng banal na dugo ay naglinis ng aming kasalanan sa cross ng Calvary. Maraming salamat. At sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 25, gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin inumin. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord. Una po, Diyos, kami nagpapasalamat kayo sa salita namin narinig. Ibinigay mo sa bawat isa sa amin. At salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa buwan ito, na kami, O Diyos, ng partikman ng iyong katawan na simbolo, hallelujah, sa pagpako sa krus sa Kalbaryo. At salamat din sa katas ng ubas nito na simbolo ng iyong banal na dugo na dinis ng aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, O Diyos, at patuloy namin hulingin sa iyo na patuloy mo kami gabayan at patnubayan. Ilawan mo po ang aming mga mata, ang aming kaisipan. Ilawan mo palagi ang aming mga daanan. Ilawan mo ang aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat, 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 Panginoon Jesucristo. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Lord, i-bless mo ang iglesia nito. I-bless mo ang bawat isa sa amin. I declare, decree, Lord, na patuloy mo kami bigyan magandang pangatawan at ilayo mo kami sama-sama. Bigyan mo kami, O Diyos, palagi. Hallelujah! Mga katawan na malakas, panampalataya na malakas, para malabanan namin ang gawa ng away sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nothing
Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Higit sa lahat po sa ating Panginoon. And praise God po sa kanyang mga salita na patuloy na nagtuturo, nagpo-correct, and nag-encourage sa ating lahat at nagagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Amen po? So, muli po ay makikinig po tayo ng salita ng Diyos at magbabasa ng kanyang salita. What time is it po muna? What time is it po? Giving time. Ayan. So, excited na po ba tayo magbigay? Amen. So, basahin po natin ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Ayan. So, sabay-sabay po tayo. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Amen. So giving our tithes and offerings po, sabi daw po, it reflects a grateful heart that wants to give back to God a portion of what He has given to us. Amen po. Kaya po tayo nagbibigay kasi yung lahat ng meron tayo ay hindi dahil magaling tayo o dahil matalino tayo, kaya napopromote tayo sa trabaho, kaya tinaasan yung sahod natin, or hindi tayo nagbibigay dahil sa sarili natin kakayanan. But we give because everything that we have is came from God. Amen. Amen. Ito yung opportunity natin to show God that He is first in our lives. Amen po. Amen. Amen. So, sabi po sa Bible, yung purpose daw po ng giving is tinuturuan tayo to always put God first. Amen? Amen. At meron daw po tayong 4 na reason kung bakit tayo nagbibigay or we give back to God. So, una, giving is a reflection of the heart. Amen? Sabi dun sa salita ng Diyos, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen? So, kaya tayo nagbibigay is because we put God first. And ang treasure natin, hindi tayo nag-iipon dito sa sanglibutan. Yes, nag-iipon tayo, meron tayong insurance, meron tayong savings, but lagi natin iisipin dapat una si God. Amen? Kasi itong iniipon natin, or etong pera na iniipon natin is galing sa Panginoon. Amen? And pangalawa, giving is a reflection of priorities. Diba? So, si Cain and Abel na story is bakit pinalugdan ng Panginoon si Abel is because priority ni Abel si Lord. Binigay niya yung best niya para sa Panginoon. Amen? While Cain is binigay niya lang yung parang tera-tera or sabi po dito, some of the fruits of the soil. But Abel brought the firstborn of his flock. Yung pinakamatinaw, pinakamataba, the best. Amen? And pangatlo, giving is a privilege. Amen? Because the more that we give, the more na napaparangalan natin ang Panginoon. Amen? Amen po? And giving is an act of worship. So giving is a blessing. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed to be a blessing. Sabihin niyo po. Yan. Sabi mo dito sa sa nakalagay dito, you are blessed. Amen? Patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon para maging blessing tayo sa iba. Amen po? Kasi yung testimony natin or yung pinagbigyan natin is napapasabi ng thank you, Lord. Amen? At kapag yun is, syempre, napaparangalan ang Panginoon. Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 9, verse 11,
You will be enriched, or you will be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Amen? So, privilege po natin ang makapagbigay sa Panginoon at sa ating pagbibigay ay nagiging blessing po tayo. Amen po? Amen. At napaparangalan po ang ating Panginoon. Amen po? Amen. So, tayo po, itaas na po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at tayo ay nanalangin. Yes, Father God, we worship you. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong provision. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin, Lord God, that giving, Lord God, is a privilege. Giving is a reflection of our heart. Giving, Lord God, is a blessing, Panginoon. Maraming salamat po. And we pray, Lord God, sa mga kaloob nito ay patuloy na magpalain mo, Diyos, ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, and ang lahat, Lord God, ng mga gagamitin, Panginoon, para sa pagbibigay, Panginoon. And Lord God, we pray, Lord God, na itong mga kaloob na ito, mga kaperahan na ito, Lord God, ay magamit, Panginoon, sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. And we pray, Lord God, na patuloy na bigyan mo po, Diyos, ng knowledge and wisdom, Lord God, lahat ng humahawak, Panginoon, ng tithes and offering na to, Lord God. And patuloy, O Diyos, na i-provide mo ang pangangailangan ng bawat isa mong anak, Panginoon, sa lahat ng aming mga desire, sa aming mga puso, Panginoon, na i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, Lord, lahat ng desire, Lord God, na bagyan po kami, Lord God, ng trabaho, Lord God, ng allowance, Panginoon, sa aming pagpasok sa araw-araw, ng provision sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Lord, patuloy mo po itong pagdinin, Panginoon, at nagtitiwala po kami sa iyong mga pangako. Purihin ka, Panginoon, at pakilain ka, sambahin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magbigay na po tayo. Ayan. So, ito po yung inaabangan natin po yung linggo po, no? Yung special number. So, tinatawagan ko po Women's New Gen para maghandog ng papurit pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib. Salamat, Panginoon, sa magandang relationship sa kanilang pamilya. Ganyan din salamat po sa kanilang pagmamahalan at sa respeto sa bawat isa. Ganun din po, pinagpapasalamat namin, Panginoon, sa lahat ng mga narito na nagsaselebrate ng kanilang kaarawan sa buwan ng September. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Salamat sa pagpili mo sa kanila, Panginoon. Salamat sa paggabay mo sa kanila, O Diyos. Ganyan din naman, O Diyos, itinatas po namin sila sa iyo. Patuloy mo po silang bigyan ng kapayapaan at ng kagalingan, Panginoon. Ang lahat pong narito sa inyong harapan, O Diyos. Nais namin, Panginoon, at dinudulog namin sa iyo, Panginoon, at we claim, Lord, na ang kagalingan sa bawat isang narito ay igawad mo po, Panginoon. Lord, patuloy po namin tinatay sa inyo ang kanilang mga buhay. Lord, buhusan mo po sila patuloy ng pagpapala, wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo. Gayun din po, Panginoon, ang iyong pagsama sa lahat ng dako saan man sila dumako, Panginoon, sa hanap buhay nila, Panginoon, pagpalain mo po sila sa kanilang paaralan. Lord, tulungan mo po na lahat ng kanilang inaaral ay maunawaan, maintindihan at nang makatapos sila sa kanilang pag-aaral, nang matiwasay at may maganda, mabuting record sa kanilang paaralan. Lord, sa lahat po ng mga narito ngayon, patuloy namin silang tinataas sa iyo. Muli po, pagpalain mo po sila, spiritual, physical, at ang kanila pong
kanila pong hapagkainan ay hindi mawalan, Panginoon, ng anumang pagkain. Lord, muli, nagpapasalamat kami sa iyo sa blessing na ito at tinataas ka namin, Panginoon, sa kanilang mga buhay sapagkat ikaw ay nagtagumpay sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat. Itinatas po namin ito sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, happy birthday po ulit sa bawat isa po na nag-celebrate po ng September, and happy wedding anniversary din po sa mga may wedding. Sama-sama po na tumayo at muli po natin pasalamatan ng Panginoon sa katagumpayan po ng kanyang gawain sa umaga nito. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, taas-taasan Diyos, dakila ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa katatapos namin gawain na ikaw ang siyang umilaw. Ikaw ang nagbigay ng patnubay, O Diyos, sa gawain ito. Salamat po mula umpisa hanggang sa matapos, ikaw ang naging kasama namin, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong ginamit sa dakong lugar ng lahat na ito. Maging ang mga nag-special number, O God, maging ang mga nag-birthday, O Lord. Salamat sa kanilang mga buhay. Puspusin mo sila, Panginoon, ng liwanag, O Diyos, upang hindi na malakip ang kadiliman sa kanilang mga buhay at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa isang pribileho na narinig namin muli ang iyong salita, na ikaw, Panginoon, ang ilaw. Ikaw, Panginoon, ang ilaw sa landas ng aming buhay. Ikaw ang aming patnubay, Panginoon. At sa tuwing kami, Panginoon, ay nakararalan na mga kadiliman, Father God. Ikaw, Panginoon, ang siya nagsisilbing liwanag sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga banal na salita. Patuloy mo itong pagpalain sa bawat puso na nakarinig, Panginoon, ng iyong salita. Bigyan mo ito, Panginoon, ng liwanag sa aming mga buhay. Ipamuhay namin ito sa aming, Panginoon, at patuloy na makita ang liwanag sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon, at patuloy namin, Panginoon, maranasan ang iyong mga pagpapalag. Hindi na uubos, Panginoon. Sa mga liwanag na ito, O God, naranasan namin, Panginoon, na minsan, O Lord, nakaranas kami sa aming mga buhay na mga dilim, na
kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakarinig ng iyong salita. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong pag-uwi, ikaw ang aming liwanag, ikaw ang aming gabay, O Diyos, kung paano kami binigyan mo ng liwanag, binabayan mo kami sa pagpunta rito. Ganon din naman sa aming pag-uwi. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, ang pagkakila. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Malakas ang tapak ng Diyos. Hallelujah. Tapos ang ating panambahan. At kailangan natin ang parangalan ng Diyos sa narinig natin yung salita na galing sa Kanya na nagbigay inspirasyon sa ating buhay. Lord, salamat. Sabihin natin na malakas ang mga katagang ito. All glory, all honor, all power, all praises, all prayers, all thanksgiving, all faith belongs to God. Tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Umayo tayo, kapipit ang kagalakan sa ating puso. God bless us all. God love the Lord once before. Uli po namin na kapatid, magkakayan po tayo bago po tayo kumain ngayong gospel po namin. Ang aking nararamdaman, pag-ibig at pinaranasan, pag-asa sa'yo'y nakamtan. Kailanman sa aman magtutubo, gagawin susundin ang nais mo. Ihayan, iyong katatalis sa siya, iyong katatayan. Tabi po natin yung mga upuan para mailagay po ang mahalaman sa puso.